So sa mga nagtatanong naman po kung paano natin may connect sa application na double TLAC ang ating A12. So para sa A12, ang ginagamit niyang application ay itong double TLAC app, yung may kulay blue na kamay. So paano natin siya i-connect? Napakadali lang po. Open natin yung ating application. Kailangan i-make sure natin na naka-open yung Bluetooth and location service or yung mga permissions niya doon sa application sa phone. Then next po, ipapailawin natin yung smart lock. Please add a Bluetooth administrator. Then kung bago yung interface ninyo or bago lang kayo sa TTLOCK app, meron po siyang plus sign na malaki dito. So yun lang yung pipindutin nyo. Pero since ang akin kasi is may mga samples ako dito, ganito yung lumalabas sa interface ko. Ang kailangan lang gawin ay press po yung upper left corner, may 3 lines dito. Click on the add lock. Click all locks. Then wait natin mag-load. Pailamin lang natin ulit yung ating smart Please lock. add a Bluetooth administrator. May lalabas dito na options na may plus sign na kulay blue dito sa may right side niya. Click lang natin yun. Adding administrator successful. Then, pwede na natin i-rename yung lock. Press on OK. Then, all set na. Lalabas na siya dito. Paano naman po mag-add ng users or ng admins? So, napakadali lang po. Sa interface ng pinaka-application, ganito po yung makita nila sa inyong mga application. So, ang kinakailangan lang gawin, para sa fingerprints, makita naman natin may fingerprints. Click on fingerprints. Then, add fingerprint. Mapapansin nyo dito, meron siyang iba't ibang option. So, ang time is para to sa mga temporary guest lang natin within the area. Ang kadalasang ginagamit natin for fingerprints ay yung permanent. Dahil syempre, family members. Click lang natin yung name and then input lang tayo dito kung sino yung member na yon. Then press on next. Then click on start. So pag click natin start, hintayin natin iilaw yung ating sensor. Hawakan lang natin yung handle, then press and tap. Please press again. Please press again. Please press again. Input successful. Then once na mag-okay na, naka-register na po yung fingerprint. Then next naman po natin is yung cards. Para dun sa mga gustong mag-add ng cards. Napakasimple lang po. Makita natin ulit sa application, meron ditong option for cards. Ito po siya yung cards. Click on cards. Then add card. Once again, permanent po tayo, no? Kasi bihira lang naman natin magamit sa time. Click on permanent. Then rename. Then press on OK. At kunin natin ang ating RFID card. So once na magsalita ng please swipe your card, tap lang natin siya sa pagitan ng 5. Then okay na po yun. Sa mga gusto naman pong mag-add ng passwords or passcodes for each user or family members, again po makita natin dito sa may application or sa interface niya itong passcodes. So click on lang yung passcodes. Then generate passcode. So may option tayo kung for guest or for family members. Umpisahan ko na para dun sa mga Airbnb users natin, no? Dahil mas madalas, gamit na gamit dito itong temporary code. So, ang ginagamit natin is one time. Then, lagay lang tayo ng sample natin. Then, generate code. So, ito po ay random passcode po na ibibigay sa inyo na pwede nyong i-generate na kahit nasang lugar kayo na pwede nyong ibigay sa guest. Click lang natin yung complete, then it's okay na po. If ever naman po na for short term or short stay lang ang ating guest, ang sinasuggest naman natin is to use the time passcodes po. Click lang natin yung time. Set natin yung start time and then yung end date. Ito po. So, sa case ko is nakaset naman yung start time ko for this day. I-move ko naman po yung day niya for tomorrow para dun sa end date niya. Then, click on the name of the guest. Then, generate passcode po. Passcode lang po. So yung sa akin 2 days yung guest ko, kaya for 2 days lang yung code niya na to.
Once na mag-time up na po or mag-lapse na yung binigay nating code sa specific time na 2 p.m., by the next day, hindi niya na magagamit ang passcode. So, ito lang po yung ibinibigay natin dun sa ating mga guest. Good for 2 days na passcode to. Then next naman po is yung sa family members natin na walang card or hindi makapag-register ng fingerprint. Click lang po natin yung permanent. Then lagay natin yung family member natin. Click on generate passcode. Then magge-generate po siya ng random password na permanent po for each of your family members. So, ganun lang kadali gamitin yung double TLAC application natin together with the A12 Smart Lock.